Nagsalita na ka-coffee si Department of Justice Secretary Rimulya sa panawagan ng ilang grupo na buwagin itong NTF-ELCAC. Naku, international organization ito ka-coffee. Ang nananawagan na dapat daw buwagin na itong NTF-ELCAC. Siyempre, to the rescue dito si Rimulya. Hindi pwede yan. Yan ang kanya naging tugon dyan. No. Malaking no para dito sa UN expert recommends disbanding of NTF-ELCAC. DOJ says no. Ito na naman may outsiders na naman na nangingialam. Yan na naman ang for sure ang magiging tugon dito ng ating gobyerno, no, at ang mga supporters nito. A United Nations expert on human rights and environment on Wednesday recommended the abolishment of the government's anti-insurgency arm as it claimed that it is operating with impunity. Yan ang according dito sa United Nations. Pero syempre, contrary yan sa sinasabi ng NTF-ELCAC kasi marami silang accomplishments ang sinasabi nila, no, na unti-unting nababawasan itong insurgent groups, no, mangilan-ngilan na nga lang yung ka-coffee, at dahil din po yan sa whole of a nation approach na kanilang ginagawa, no, para doon sa mga areas na apektado ng conflict, no. UN Special Rapporteur Dr. Ian Fry said the administration should disband. Yan utos ito ka-coffee utos ito sa administrasyon, dapat daw i-disband itong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC and develop another approach to countering the country's insurgency issue. Isuporta din ni PBBM itong NTF-ELCAC. I don't think napapatulan itong utos na ito ng UN Special Rapporteur Dr. Ian Fry. The NTF-ELCAC, I just get a sense it has moved beyond its mandate. Parang, ano lang ito, parang napaisip lang. Walang malinaw na pag-aaral. Since it has moved beyond its mandate and usefulness and needs to be disbanded outright, and the government needs to develop another approach to deal with the terrorism issues, Fry said in a media briefing. Anong proof, di ba? Pag ganito, dapat supported ng mga studies yan, no? But it's clear that this unit is operating with impunity and therefore needs to be abandoned, he added. The NTF-ELCAC took exception to Fry's call and report which the agency said is deemed incomplete. We wish to assure him that the NTF-ELCAC is working in effective human rights mechanism founded on the principles of good and inclusive governance, and we could have helped him define it in his study, the NTF-ELCAC said in a statement. Ayun, wasag. Sumagot ang NTF-ELCAC dito. Study pala ito ka-coffee, no? Siguro press con. Di ko ito nabalitaan Press con, base sa kanyang resulta ng kanyang research, no? At yun ang kanyang rekomendasyon na buwagin itong NTF-ELCAC. Clarity and context is required to enrich his report and render the same relevant, it added. Ayun, basag siya dito ka-coffee. Mukhang kulang sa research ata itong researcher. The NTF-ELCAC also emphasized that they have invited Fry for a dialogue while he was conducting his report in the country. We would consider his acceptance of this offer as an indication to truly preserve the integrity of his mandate to engage states and matters of human rights in an inclusive, impartial, and non-discretionary manner, it said. Ano sa tingin niyo ka-coffee? Ano sa tingin niyo sa NTF-ELCAC? Dapat ba itong buwagin? Dapat itong manatili? Yan. Talungin ko na rin kayo dyan. Ilagay niyo ang inyong opinion dyan sa ating comment section. No? Dapat bang i-abolish ito? O dapat magpanatili? Kasi kung babasehan natin yung accomplishment report dito ng NTF-ELCAC, marami ka-coffee ang kanilang accomplishments. No? And I think supported ni PBBM, no? Kasi sa kanyang speeches pagdating sa pagsugpo dito sa terrorism, yung whole of a nation approach, yung sama-samang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dito sa issue ng insurgency. Rimulya, sabi niya, wag sila makialam dito. Ayan, malinaw po yan na sinasabi dito ni Rimulya. Wag kayong mangialam dito sa Pilipinas. Justice Secretary Sos Crispin Rimulya has also dismissed the UN experts call. Di pa nga malinaw kung yan talaga ang side ng UN o baka ng researcher o ng UN expert lang, ng researcher, no, na nagsagawa nitong pag-aaral na ito. Dalawa kasi yan Yan ba yung official opinion ng United Nations o opinion lang ito ng UN expert? Pwedeng hindi rin kasi, di ba? Or pwedeng yun din. Internal mechanisms yun sa gobyerno natin. Huwag sila makialam dito. Huwag sila makikialam kung paano natin gustong patakbuhin ang ating gobyerno. Yan yung tapang nasagot dito ni Rimulya, no, nung tinanong siya ng kanyang komento. Kung gusto nila magsalita, freedom of speech, sige. Pero kailangan ko ba
sumunod sa kanila? Kailangan ba natin sumunod sa kanila? Yan ang sinasabi dito ni Rimulya. Ang tingin natin, ito ang solusyon para matigil na ang paglaganap ng komunismo sa ating bayan, ang paghasik ng lagim sa ating mga kapaligiran. According kay Rimulya, anong say ninyo dyan, Ka-Coffee? Ako, sangayon ako dito sa side ni Rimulya, no? Dito sa issue na ito. Maganda naman ang accomplishments ng NTF-ELCAC dito. And in the first place, no, wala dapat karapatan. Actually, wala naman talagang karapatan na mag-utos itong UN expert na ito kung ano ang dapat gawin ni PBBM at kung ano ang ating dapat gawin. Kasi in the first place, hindi nila alam kung ano yung totoong nangyayari on the ground. Anong nangyayari dito, no? Siyempre, outsiders yan eh. Iba yung tingin nila eh. Sa kung ano yung totoong nangyayari dito. Happy Land, NPA lang against sa NTF-ELCAC, magpanatili yan. Jose Ralios, ikulong sa Davao Godfather, hindi na yan special na tao. Sabi ni Jose Ralios. Nilda Galvez, hindi dapat buwagin. Kay Franz Fuertes, ikulong ang 3 itlog sa Senado. Walang silbi ang mga yan, nagbilin lang ng mga hayop na yan. Sino tong 3 itlog? Franz Fuertes, no? Oy, mega love shoutout sa'yo kay RN2 Sench. Oy, mega love shoutout po. Aubrey Sarmiento, Diyos ba si Dinggong nyo? Sabi ni Aubrey Sarmiento. Talis Castillo, happy viewing po sa inyo sa Facebook kay Daddy D. Kay Randy Tomas, shoutout po sa inyong lahat nakikinig sa atin dyan sa Facebook. Marami tayong viewer ngayon sa Facebook ha. 133,000 dyan sa Facebook. Ka-Coffee, baka di ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like sa ating Facebook page. Uy, pa-click lang po yung follow or pa-click lang po yung like dyan sa ating Facebook page. Libre yan, Ka-Coffee, para updated kayo sa mga recent ganap sa politika dito sa ating bayan niya. Click nyo lang po yung follow or click lang po yung like. At kung kayo naman po ipapasyal, kung kayo ngayon ay nasa YouTube, i-click lang po ang subscribe, Ka-Coffee, no?